Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Tatanungin ko po kayo, ano po ba ang ibig ipakahulugan kapag sinabi mong kilala ko ang taong iyan? Sapat na bang masabi nating kilala natin ang isang tao kapag alam natin ang kanyang pangalan? Sapat na bang sabihin natin kilala natin ang isang tao kapag alam natin ang kanyang birthday, gayon din ang kanyang tirahan? O sapat na bang sabihin kilala ko ang isang tao kapag kabisado natin ang kanyang mga paborito? Alam po natin na mas malalim pa dito ang pakahulugan natin sa salitang kilala. Dahil ang pagkakilala ay hindi po nalalayo sa pagkakaroon ng mas malawak at malalim na ugnayan. Alam niyo, with the advent of technology and social media, pinadali nito yung ugnayan po natin. Sa katunayan, sa pamamagitan ng Facebook, nahahanap natin yung mga classmate pa natin ng malayo ng panahon. Salamat sa Facebook sapagkat pinag-uugnay tayo ng mga taong malalayo sa atin. Pero aminin din natin na sa kabila ng mabilis na ugnayang ito o pagkilalang ito, hindi ba't wala naman talagang ugnayan yung mga magkakaibigan sa Facebook? Minsan pong naglalakad ako, meron akong nakasalubong, sabi niya sa akin, Father, friends po tayo. Tinitignan ko naman siya, hindi ko siya masyadong matandaan o makilala. Sabi ko, saan nga ho tayo nagkikita? Ay, Father, magkaibigan po tayo sa Facebook. Ang pagkilala ay hindi lamang simpleng umuuwi sa pag-alam ng pangalan o tirahan. Ang pagkilala ay pwedeng maihalintulad sa ugnayan ng mag-asawa. Kaya nga hindi ba ang bawat magnobyo kapag nagdesisyon ng magpakasal, sasabihin nila, magpapakasal kami, bakit? Sapagkat may namamagitan sa amin. At ano po yung namamagitan iyon? Meron ng malalim na pagkakilanlan sa pagitan ng dalawang nag-iibigan. Kaya madaling salita, ang pagkilala ay nakabatay sa kapwang karanasan. Kaya nga hindi ba sabi nila, makikilala mo daw ang isang tao kapag nakasama mo na siya sa ilalim ng iisang bubong. Makikilala mo ang isang tao kapag sabay na kayong naglakbay. Makikilala mo ng lubusan ng isang tao kapag nagbukas na siya ng kanyang sarili sa iyo. Sa madaling salita, ang pagkilala ay hindi lamang simpleng pag-alam, kundi ang pagkilala ay isang karanasan. Kung inyong sinusundan ng ating mga pagbasa, mapapansin po ninyo yung mga pagbasa natin simula po kahapon hanggang sa bago tayo umabot ng Epifanya, ang lahat ng mga pagbasa ay nagpapakilala kay Jesus. Na kung saan sa kapistahan po ng Epifanya sa Ingles, the manifestation of Jesus to the world, ang pagpapakilala ni Jesus sa sanlibutan, ngayon pinapakilala si Jesus hindi lamang sa level ng kaisipan o intelektual, kundi ipinapakilala si Jesus bilang isang karanasan. Kaya nga, nung makita po ni Juan Bautista si Jesus, ang sabi niya, hindi lang simpleng siya si Jesus, kundi siya ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan. Kaya nga po, sa pagsisimula natin ng bagong taon, hinihimok tayo ng ating mga pagbasa, gaano ba natin kakilala ang Diyos? Gaano ba natin talaga kakilala si Jesus? Ang sabi po ni San Pablo, sinungaling ang nagsasabing kilala niya ang Diyos, pero taliwas naman yung kanyang pamumuhay. Kaya alam niyo sa Facebook, huwag kayo palagi maniniwala ng mga nakapost. May mga tao magpo-post, ang saya-saya nung pamilya, pero sa katunayan, away naman ang away yan sa totoong buhay. May mga magpo-post po, mahal ko yung aking pamilya,
Pero sa katotohanan naman hindi naman talaga niya mahal. Kaya nga po, ngayong gabing ito, hinahamon tayo ng ating mga pagbasa. Pag ba sinabi natin, kilala ko ang Diyos, gaano mo siya ganong kakilala? Ang sabi ng isang kanta, pagdating ng panahon, magkakakilala tayo kapag ang pintig ng puso mo ay naging pintig ng puso ko. Ganun pala yung malalim na ugnayan. Nagkakakilala sa pintig ng kalooban. Nagiging malalim yung ugnayan dahil pareho ng pinapahalagahan. Kaya yung mga nagsasabing kilala kayo, pero iba naman yung kanilang values, huwag ho kayo maniniwala, sinungaling yon. Sapagat ang tunay na pagkilala ay isang malalim na ugnayan. At ang malalim na ugnayan ay nakaugat sa isang karanasan. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating bagong taon, yun po yung biyayang hingin po natin. Ang lubusang makilala, sino ba talaga si Jesus sa buhay natin? Kapag sinabi natin si Jesus ay tagapagpatawad, ibig sabihin, naranasan natin siya sa sakramento ng kumpisal. Kapag sinabi natin si Jesus ay isang tagapagtanggol, naranasan natin yung kanyang pagyakap sa pagdiriwang ng Eucharistia. Kapag sinabi natin si Jesus ay tagahilom, naranasan natin na misang tayo ay kanyang pagalingin. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, huwag lamang natin simpleng sabihin, kilala ko si Jesus. Tandaan natin, sinungaling ang nagsasabing kilala ang Diyos, pero taliwas naman ang pamumuhay. Kaya sa misang ito, yun po yung biyayang ating hingin nang makilala natin si Jesus at sabihin nating may namamagitan sa amin. Amen.